So, doctrine of deterrence. So, ano to? Sa law, sa batas, sa criminal law. Yung doctrine of deterrence is yung takot. Takot sa consequences na gumawa ng krimen. So, kung takot kayong mabitay, hindi kayo gagawa ng ng isang offense o ng isang krimen na ang parusa ay bitay. Kung takot kayong ma-lethal injection o mag-gas chamber, di ba? Ayan. Yan yung tinatawag na doctrine of deterrence. Pero meron tayong dalawang type. Yung specific deterrence, yun yung sinabi ko kanina. Yung specific deterrence is, halimbawang nagawa mo, hindi mo na uulitin dahil takot kang makulong o takot kang matorture. Yun yung halimbawa specific deterrence. Yung general deterrence naman, parang yung madla is takot gumawa ng krimen dahil takot sa parusa. Yung general deterrence is pangkahalatan yon. Yung specific deterrence is isang offender. Yan. So alam natin yung doctrine of deterrence, no? Yan ang minsan ginagamit ng mga kung bakit kamay na bakal ang ginagamit. So, pag nabitay ka, akala ng mga tao matatakot ka because of that doctrine. So, naintindihan na natin ngayon. Dahil may doctrine pala sa law na ganyan, so, alam na natin. So, importanteng nabablog natin yan, no? As a layman, pagdating sa batas, dapat yung malaman natin. At dapat naman talaga hindi tayo gagawa ng ganyan. Pero, importante rin alam natin. So, yun lang po.